Maganda ang topiko natin, mga sister. Ito yung topiko na pinaiikot natin sa iba't ibang masjid. Dahil importante na malaman ito ng mga Muslim. Hindi ito tinatalakay, kaya hindi ninyo alam. Tungkol sa mga gawa na sisira sa inyong Salatul Jum'ah, Friday prayer. Yan. Mga gawa na kapag ginawa mo, isa lang, dito sa babanggitin natin na 8. Isa lang dito ang gawin mo, wala ka ng Friday prayer. Ibig sabihin, invalid na ang iyong Salatul Jum'ah. At hindi ito tinatalakay, kaya hindi alam ng karamihan. Ito po ang pinaiikot natin kung saan-saang masajid na ma-assign tayo para malaman ng mga Muslim. Kung gusto rin ninyo ito mapakinggan sa YouTube, i-type lang ninyo sa YouTube, Islamic Information Services, Episode 92, Episode 93, Episode 94. Itong lecture natin, magiging Episode 96. So, ibig sabihin, mga sister, ay kailangan talaga ito na marinig ninyo at pakinggan niyo mabuti. Dahil baka ikaw ay sambayang ng Biyernes, ay wala palang saysay ang iyong sala dahil sa violation. Kaya ito ngayon ang ating tatalakayin. Tandaan ninyo na isang Biyernes lang na sala, pwedeng mabura ang lahat ng mga kasalanan mo sa pagitan ng 2 Biyernes. So kaya ingatan ninyong mabuti ang inyong Salatul Jum'ah, Friday prayer, dahil isa lang na Friday prayer mo na walang violation. Lahat ng kasalanan mo sa pagitan ng 2 Biyernes. Halimbawa, Biyernes ngayon. Itong Biyernes na ito at ng susunod na Biyernes ay burado, patatawarin. Ganyan kahalaga ang Friday prayer. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi mismo sa Quranul Karim, kung alam lang natin gaano kahalaga ang isang Friday prayer, kaya lang alam ninyo, karamihan sa mga tao, itong 8 violations na babanggitin natin, mayroon sila nito, isa man or marami. Kaya ingatan ninyong mabuti itong 8 violations. Napakamahalaga ang Friday prayer. Anong sabi ng Allah? Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Chapter 62, verse 9, Quranul Karim. Malapit-lapit na pagkahulugan. O kayo na mga nananampalataya, kapag ang adhan ay itinawag na para sa Salatul Jum'ah, ay inyong simulan ang paggunita sa Allah at lisanin ang kalakalan, lisanin ang anumang business, anumang gawain, anumang pinagkakaabalahan, at lisanin ang kalakalan
Iyan ang higit na mabuti para sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. Yan ang pinaka-the best sa atin kung atin lamang nalalaman. Napaka-importante ng Friday prayer. Tulad ng sinabi natin kanina, isa lang na Friday prayer. Pero may mga kondisyon. Pakinggan niyo mabuti ang kondisyon. Anong hadith? Sino man ang magsagawa ng ghusl sa Biyernes at magpabango. Sino man ang mag-ghusl, maligo sa araw ng Biyernes at magpabango. Tinutukoy sa magpabango lalaki. Mga sister, bawal sa inyo magpabango kapag lalabas kayo ng bahay. Pwede kayong magpabango sa loob ng inyong bahay kasama ng mga mister. Pero pag lalabas ka ng bahay, nagpapabango ka, ano sabi ng hadith? Tingnan ninyo, ano sabi ng hadith? Ang isang babae na nagpapabango, pagkatapos dadaan sa mga lalaki para siya ay masamyo. Ayon sa hadith, siya ay Zaniya. Ano ibig sabihin ng Zaniya? Ibig sabihin ng Zaniya, prosti. So kapag ang babae nagpapabango para pagdaan sa mga lalaki ay siya ay kanilang masamyo, ayon sa hadith, siya ay Zaniya. So, huwag kayo magpapabango pag lumalabas ng bahay. Ulitin natin yung hadith. Sino man ang magsagawa ng ghusl, maligo, sa Biyernes at magpabango, tinutukoy lalaki, magpabango. Kung mayroon man siya, sukran, balasang Allah, isinuot ang kanyang pinakamainam na damit, hindi yung pantulog, pansamba, yung pinaka-the best na damit, isinuot mo. Pagkatapos ay pumunta sa masjid at magsagawa ng mga voluntaryong salah. Sandaling huminto tayo tungkol sa voluntaryong salah. Ang tinutukoy rito na voluntaryong salah, mga sunnat na prayer, yaong hindi pa pumapasok ang oras ng Salatul Jum'ah. Ano ba ang oras ng Salatul Jum'ah? Ang oras ng Salatul Jum'ah ay kung ano ang oras ng Salatul Duhur. Halimbawa, 12:02, mga ganyan. Halimbawa lang, ngayon. So kapag pumasok ng oras ng Salatul Duhur, na siyang oras ng Salatul Jum'ah, huwag nang magsunat. Marami pa sa atin na nagtatayuan pagkatapos ng adhan, nagsisipag-sunat, yan ay bid'ah na ikatutupok mo sa apoy. Pero kung magsunat ka ng magsunat bago dumating ang oras ng Salatul Jum'ah, halimbawa pumasok ka sa masjid alas 11, tapos magsambayan ka ng mga sunat, pwede. Ngunit kapag pumasok na, at ang karamihan pa naman na adhan ay ini-aadhan nila nang pumasok na or papasok na ang oras ng Salatul Duhur, araw ng Biyernes. So pagkatapos mag-adhan, pumasok ng Salatul Duhur at nagtatayuan yung jama'a para magsunnat. Iyan po mga sister, yung sunnat na yan ay bid'ah. Ulitin natin para linawin natin mabuti. Kapag ang unang adhan ay ini-adhan na malayo pa ang Salatul Jum'ah, halimbawa alas 11, may mga masjid na nag-adhan alas 11 pa lang or alas 11:30. Pagkatapos mag-adhan, tumayo ka, nagsunat ka, okay, counted yun. Pero may mga masjid na ang kanilang unang adhan ay alas 11:45 o kaya alas 11:50 o kaya mag-alas 12 na. At kung pagkatapos mag-adhan ay nakapasok ng Salatul Duhur na siyang oras ng Salatul Jum'ah,
bawal lang tumayo. Dahil walang katibayan sa lahat ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos ni Bilal mag-adhan ay tumatayo siya para magsunat. Iisa lang ang sunat noon, ay isa lang ang adhan noon. Pag-adhan, tatayo ang propeta sallallahu alaihi wasallam mag-khutbah, din opo, din mag-khutbah uli, din mag-ikamat. Saan ba rin ipapasok ang 2 rakaat na sunnah? Wala. So yan ang tandaan ninyo, ha. Yang 2 rakaat na sunnah, pagkatapos ng adhan, kung didinan natin parati, kung ang unang adhan ay ipinag-adhan na pumasok na ang oras ng Salatul Jum'ah at ang oras ng Salatul Jum'ah, Salatul Duhur, huwag ka nang tumayo. Pero kung maaga nag-adhan, hindi pa pumasok ang Salatul Jum'ah, okay, magsunat ka. So ulitin natin, ha. Itong binabasa natin na hadith. Hindi ginambala, hindi, balikan natin. Pagkatapos ay pumunta sa masjid at magsagawa ng mga voluntaryong salah. So tinutukoy rito na salah, hindi pa pumapasok ang Salatul Jum'ah. Kung gusto niya, hindi ginambala ang sinuman. Huminto tayo ng konti rito sa hindi ginambala ang sinuman. Anong ibig sabihin ng hindi ginambala ang sinuman? Wala kang pinaghiwalay ng mga nakaupo. Hindi ba minsan, pagpasok natin, yung dalawang nakaupo, pinaghiwalay mo para tumayo ka sa gitna? Kasama yan sa ginambala. So, wala kang ginambala. Ulitin. Hindi ginambala ang sinuman. Nakinig nang dumating ang imam hanggang sa simulan nito ang salah. Ang lahat ng mga ito ay panlinis sa anumang nangyari sa pagitan ng Biyernes na iyan at ng sumunod na Biyernes. Hadith Ahmad, Volume 5, Hadith 420. So ulitin natin, basahin. Diretsohin natin. Hindi natin hintuan ng komentaryo. Ulitin. Sino man ang magsagawa ng ghusl sa Biyernes at magpabango, lalaki, kung mayroon man siya, isinuot ang kanyang pinakamainam na damit, pagkatapos ay pumunta sa masjid at magsagawa ng mga voluntaryong salah, kung gusto niya, hindi ginambala ang sinuman, nakinig nang dumating ang imam hanggang sa simulan nito ang salah, ang lahat ng mga ito ay panlinis sa anumang nangyari sa pagitan ng Biyernes na iyan at ng sumunod na Biyernes. Ganyan kahalaga ang Friday prayer, mga sister. So yun yung mga kondisyones. Isa rito, pang last, yung nakinig ka ng khutbah hanggang matapos ng imam, hanggang sa magsambayang. Okay. Ngayon, puntahan natin yung mga kilos, mga gawa na once na ginawa mo, sira na ang iyong Friday prayer. Sapagat yan ang topic natin ngayon. So yung Friday prayer mo, pambura sa mga kasalanan sa pagitan ng Biyernes na ito at ng susunod na Biyernes. Pero pag ginawa mo, isa sa mga violation na babanggitin natin, 8 sila. Isa lang ang banggitin mo dyan, ang Friday prayer mo ang siyang nabura. Ang nabura ang Friday prayer mo. Hindi nabura ang mga kasalanan mo. Ang Friday prayer mo ang nawala, na invalid, walang kwenta. Wala kang Friday prayer, yun ang ibig sabihin. So ano-ano ang mga punto na tatalakayin natin? Bago natin isa-isahin ay tandaan nating mabuti para parati naririnig natin yung hadith na ito. Na ang sambayang susi ng paraiso. As-salatu miftahul jannah. Sala ang susi ng paraiso. Paano makakasusi? Kung puro violations. 8 violations ang tatalakay natin na nakakasira ng inyong Friday prayer. Isa lang ang gawin mo rito sa 8. Wala ka ng sambayang. Okay. Kapag iningatan mo ng husto ang iyong mga sambayang, walang violation,
Alam mo, sister, ang sambayang mo ay susi. Hindi lang susi, pasaporte. Pasaporte sa paraiso. Sinabi mismo ng Quran, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. At ang mga yaon na iniingatan nila ng husto ang kanilang mga sambayang. Chapter 70, verse 34, Quranul Karim. Ulaika fi jannatin mukramun. Chapter 70, verse 35. Sila ang mga yaon na mananahanan sa mga hardin ng mararangal. At ito ang pakaingatan. Marami sa atin na kapag nagsambayang gaya-gaya lang, putumaya. Kailangan talaga yung sambayang mo base sa kung ano ang standard. Marami tayo dyan na mga prayer books, booklets, manual. Yan ang basahin mo. Huwag kang gaya-gaya kung kanino. Baka ang kanyang ginagaya, lulurin yan na nakikigaya rin. Yung pala puro bid'ah. So, kailangan manigurado ka ng prayer mo tumpak, maghanap ka ng prayer book. Prayer book. Mayroon tayong bagong publish na libro nasa internet. I-type mo lang sa internet, Do's and Don'ts ng Salah ni Salim Gimba. I-type mo roon. Pwede kayo roon kumuha. Pwede kayong bumili. Kompleto doon, kinumpleto natin ang mga do's and don'ts para ang sambayang mo ay hindi gaya-gaya na walang basihan. Kailangan magsambayang ka na sa paraan lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng hadith? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsambayang kayo na katulad ng nakita ninyo na aking pagsasambayang. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ingatan ninyo na ang inyong mga sambayang ay totoong authentic. Baka ang sambayang mo, puro bid'ah. Ang dami ng bid'ah sa sambayang. Yung sinabi natin kanina, yung nagsasambayang ng 2 rakaat na sunnah, Friday, sa oras na bawal magtambayang na. Kasi alam niyo ang salatul Jum'ah, walang sunnat. Hindi katulad ng salatul duhur, may dalawa before, dalawa, mayroon isa, dalawa after duhur. Pero yung salatul Jum'ah, wala siyang sunnat. Walang sunnat ang Jum'ah. After mayroon. Pero yung before, wala. Wala kang makitang ebidensya. Halog-hugin mo ang lahat ng hadith. Wala kang katiwayan na mapatunayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsunnat muna pagkatapos ng adhan. Maraming hadith na nagsusunnat yung mga sahaba, Biyernes, araw ng Biyernes, iba yung Yawmul Jum'ah sa Salatul Jum'ah. Yawmul Jum'ah, nagsusunnat sila kapag Biyernes, nang wala pang oras ng Salatul Jum'ah. Pero pag pumasok ng Salatul Jum'ah at tumayo ka na nag-adhan, na ang adhan, tinamaan yung oras na pumasok ng Salatul Jum'ah, ang sala mo, bid'ah na itutupok sa'yo sa apoy. Wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng pagbabago sa relihiyon, bid'ah. At ang lahat ng bid'ah, pagkaligaw. At ang lahat ng pagkaligaw, sa apoy. So, napakarami ng bid'ah sa sambayang na kailangan malaman ninyo. Kaya, sinasabi ko uli, maghanap kayo ng manual. Yung mga galing Saudi na manual, prayer manual, basahin ninyo. Yan ang gayahin ninyo na prayer para sigurado kayo. Okay. Dito natin sa topiko natin. Unang violation. Kapag ginawa mo ito, wala ka ng sala. At marami sa inyo mga sister gumagawa nito. Hindi lang sa mga sister, pati na sa mga brother. Kapag nagsalita ka na ang imam nagkukhutbah, wala ka ng sambayang. Halimbawa,
Halimbawa, kasama mo yung anak mo. Anak mo na pasaway, maingay. At sinasabihan mo anak mo, anak, huwag kang maingay, anak. Wala ka ng prayer, sister. Wala na. Invalid na yung Salatul Jum'ah. Friday prayer, invalid na. Kaya, kapag ang mga anak ninyo ay pasaway, huwag niyo isasama. Dahil, sira ng prayer mo, sira pang prayer ng katabi mo, ikaw ang magbabayad niyan. Kapag ang anak mo behave, nakaupo lang, hindi patakbo-takbo, hindi maingay, behave ang anak mo, okay, sama mo. Para makalakihan niya ang pagsamba. Pero kung ang anak mo pasaway, pag sinita mo, sinabihan mo, anak, huwag kang maingay, wala ka ng sala. Siraan ng Friday prayer mo. O kaya, yung katabi mo, mga maingay, nag-uusap, at sinita mo, mga sis, huwag kayong maingay. Sila, wala na silang sala. Ikaw, wala ka na rin sala. Ikaw na sumita. Alam ninyo, sa oras na ang imam nagkukhutbah, Biyernes, haram. Mag-utos ng mabuti ang ma'mum, haram. Magbawal ng masama ang ma'mum. Bawal na mag-utos ka ng mabuti, bawal na magbawal ka ng masama, ikaw na ma'mum, kapag ang imam ay nakatayo na nagkukhutbah ng Biyernes. Kaya, maging maingat kayo. Saan ang katibayan? Nakapag sinita mo yung maingay, ikaw na sumita, wala ka na rin sambayan. Mantakin mo yung Friday prayer na yan, na pambura mo sa 2 Biyernes na kasalanan mo, ang siyang mabubura mismo. So ano sabi ng hadith? Bilang katibayan, na kapag sinita mo yung maingay, ikaw na sumita, wala ka na ring sambayang. Idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ati wal imam yakhutub faqad lagawt. Kapag sinabi mo, huwag ka maingay sa kasama mo sa Biyernes habang ang imam ay nagkukhutbah, pinawalang saysay mo ang sambayang mo. Hadith Sahih Al-Bukhari, hadith number 934, hadith number Sahih Muslim, hadith number 851. Para kompleto ang referensya, pag gusto mong hanapin. So, ingatan ninyo mga sister, na makapagsalita ka, kailangan tikom ang bibig mo kapag Biyernes na nagkukhutbah ang imam. Number 2, napampasira ng prayer mo ay tawa ka ng tawa, nanonood ka ng TikTok, ha? Habang nagkukhutbah ang imam, nanonood ka ng TikTok, tawa ka ng tawa, wala ka ng sambayan. Once na tumawa ka, humalakhak ka habang nagkukhutbah ang imam, sister, wala ka na rin Salatul Jum'ah. Wala ka ng Friday prayer. At ito ang masaklap. Minsan, mayroon din naman nagkukhutbah na comedy, patawa. Minsan. Pinapatawa niyang jamaah. Once na magtawanan ang jamaah, wala na silang sambayan. Pwede kang mag-comedy. Katulad nito lecture. Pwede ka magpatawa. Lecture walang problema, lecture yan. Seminar, katulad nito seminar. Magpatawa ka, pwede. May mga lecturer na mahilig mag-comedy, mag-kingkoy. Tawa ka ng tawag, yan. Para panggising. Strategy nila panggising. Opo. Kami mag-lecture kami, walang comedy. Bahala ka kung matulog ka. Okay lang. Ha? Pag inantok ka, tulog ka lang. Walang problema. Okay.
Kapag ikaw ay tumawa na nagkukutba ang imam ng Biyernes, wala ka ng Salatul Jum'ah. Wala ka ng Friday prayer. Number 3. Tulad ng sinabi natin, kapag gusto mo pa itong lecture natin na mapakinggan muli, baka hindi mo mag-gets ngayon ng isang pakinig, pumunta ka lang sa YouTube, sa ating channel. I-type mo lang Islamic Information Services. Idugtong mo episode 92 o kaya 93 o kaya 94. Pari-pari yun, isa lang topic. Pero dahil khutbah yun, iba ang pagkakadeliver. Pressure, tensyonado, kaya mabilis. 25 minutes, ganyan, 30 minutes. Dito sa lecture, 1 oras, kaya ang pag-deliver dito, academic. Mas smooth ang flow, hindi nagmamadali. Kaya kung gusto mong pakinggan itong lecture ngayon, sa YouTube, bukas, i-upload natin inshallah, dahil ito ang recorder, naka-record. I-type mo lang sa YouTube, Islamic Information Services, episode 96. 96 ito, pang 96. Ang kagandahan ng lecture, mas detalyado ang pag-deliver. Sa khutbah kasi limitado 20 minutes, 25 minutes, mabilis lang. Sa lecture na ganito, kahit 1 oras. Okay, number 3. Na ginagawa pa rin ng mga sister at ng mga brother kapag Friday khutbah. Natiyak, pag ginawa mo ito, sister, wala ka ng sala, nag-aksaya ka lang. Pumunta ka pa ng masjid. Wala ka ng Salatul Jum'ah. Number 3, nagbulungan, nagmamarites, nagbubulungan yung dalawa. At minsan ang paksa nila, yung kapitbahay. Minsan ang paksa nila, yung mismo nagkukutbah. Once na magbulungan kayo ng katabi mo, wala na po kayong sambayang. Sira ng prayer ninyo. Wala na. Kaya't kapag ang katabi mo binulungan ka, pumikit ka. Kunyari tulog ka. Huwag kang gumanti ng bulong. Kunyari hindi mo narinig, kunyari tulog ka, kunyari lang tulog-tulugan ka. Pag gumanti ka ng bulong, wala na ang sambayang mo, sister. Bye-bye na. So, iwasan yan kaya ang bulong-bulungan. Number 4. Kaya ito, makinig ang mga sister, para talaga sa inyo to. Number 4. Nagme-make up, nagpupulbos, naglilipstick, ano yung tawag doon? Selfie. Habang ang imam nagkukutbah, sister, wala ka ng sambayang. O kaya, nagtitik note ka. Yung khutbah, tinitik note mo. Itong lecture, take note mo, walang problema. Mas maganda kay take note mo Lagi-lagi kong paalala dati mag-take note ka para hindi makalimutan Pero yung khutbah, mag-take note ka, hindi pwede ka mag-take note. Mas maganda, pakinggan mong mabuti, i-memorize mong kaya mong i-memorize. Paglabas mo, pagdating ng bahay, i-take note mo lahat ng maalala mo para hindi mo makalimutan. Yan ang teknik. Huwag ka mag-take note habang nagkukutbah, wala ka ng prayer. Sira na. Nag-cosmetic ka, nagpaganda ka, Allahu Akbar. Tatingin-tingin ka pa sa salamin. Naku, patay na. Sister, wala na kayong sambayang. Sino man ang gumagawa niyan, hintuan na. Huwag na ninyong ulitin. Siguro dahil hindi niyo alam, baka pwedeng patawarin ng Allah. Hindi niyo alam Tsaka walang nagpapaalam sa inyo, walang nagkukutbah, walang naglilecture na ganito Kaya nga ba paulit-ulit na inililecture natin ito sa iba't ibang masjid Dahil walang nagkukutbah nito. Hindi alam ng mga tao. Okay, number 5. Nagtitext. Habang nagkukutbah yung imam, busy sa text.
Nagte-TikTok. Nanonood ng TikTok. Binabrowse mo ang internet. Nagpi-Facebook. Nagpo-post pa. Nagchat-chat sa Messenger. Nagsisilpi-silpi. Mayroon pang iba. Sinasagot mismo yung tawag. Hello. Huwag ka maingay. Friday ngayon. Nagkukutba. Wala ka ng sambayang. At sa mga kalalakihan, mayroon pang nagtatambay sa labas. Inihintay nilang iqamat. At habang nasa labas ng masjid, kindatan dito, kindatan doon, tawanan dito, tawanan doon, kwentuhan dito, kwentuhan doon. Wala na kayong sambayang, mga bro. Wala nang Friday prayer. Okay? So malinaw na sino man ang may cellphone, kapag Friday, pagpatak ng 11:30, itago mo na yung cellphone mo. I-silent mo na ang cellphone mo. I-flight mode mo na ang cellphone mo. O kaya patayin mo na ang cellphone mo para hindi ka matawagan, hindi ka mateksan, para huwag masira ang napakamahalagang prayer. Biyernes ka nga lang nagsasambayang, Allahu Akbar. Useless pang sambayang mo. Subhanallah. Kaya ito, tinatalakay nating mabuti para maintindihan niyo mabuti kung gaano ka sama. Napakarami po mga sister ang gumagawa nitong iniisa-isa na tinapunto. Pagkarami-rami, lalo na yung cellphone. Ang dami pa rin ang nagtitext, nagbabrowse ng internet, nagme-messenger, nagpe-Facebook. Kasalukuyan nagkukutba ang imam ng Biyernes. Wala na kayong sambayang. Number 6. Palitan ng assalamu alaikum. Pumasok yung sister, lumapit sa'yo. Sis, assalamu alaikum. Ikaw rin na walang kaalam-alam. Wa alaikumussalam. Kumusta na sis? Matumal ngayon? Mahina ang benta? Kayong dalawa, wala na kayong sambayang mga sister. Kapag binati ka ng assalamu alaikum, pumikit ka at kunyari tulog, huwag kang sumagot. Huwag kang sasagot. Dahil once na sumagot ka, wala ka ng sambayang. Siraan ng sambayang. Yung binasa natin na hadith kanina. Binasa natin. Ano ang gagawin mo? Pagkatapos ng prayer, hanapin mo siya. Sigurado masama ang loob niya. Hindi mo sinagot eh. At saka, obligasyon ang sumagot. Obligado kang sumagot. So, hanapin mo siya. Sabihin mo, sister, kaya hindi kita sinagot kanina dahil masisira ang sambayang pag nagsalam at sumagot ng wa alaikum salam. Pero dahil obligado ang sumagot, mas mabigat ang sumagot kaysa yung bumati. Yung sumagot, obligado. Yung bumati, sunnah. Pero pag binati ka, kailangan sumagot ka. So dahilan ka mo sa obligado ang sumagot, ngayon sister, sinasagot na kita. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So naalaman ng sister kung bakit hindi sumagot. Bakit hindi mo siya sinagot? Huwag kang sumagot. Sabi ko, pumikit ka lang, magkunyari ka tulog. Dahil once na sumagot ka, tapos na ang prayer mo. Number 7. 8 lang ito, 8 lang. Pero yung number 8, didiinan natin ng gusto yung number 8. Mahaba yung number 8. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magagalit. Number 7, kinakamirahan mo yung nagkukutba. Sa mga lalaki ito. Kasi kayo ng mga babae, paano nyo kakamirahan yung may tabing? Sa mga lalaki. At bakit natin isinali pati sa mga lalaki? Kasi ang lecture na ito
ay nakarecord, i-upload sa YouTube, ang makikinig, mga lalaki, mga babae. So, worldwide, makikinig sila. So, kaya isali natin, pati na pang lalaki. Malimit mangyari na kapag ang lecturer ay sikat, celebrity, aba, lahat labasan ng kamera. Habang nagkukutba si imam, lahat nakakamera kay imam. At ang ganda-ganda ng kanilang intensyon. Ang intensyon nila, para raw may pang-share din. Nang sa gayon, maraming makinabang sa khutbah ni imam. Ang ganda ng intensyon, pero mungkar ang kanyang ginawa. Nakapang-share ka, nakapagdawa ka, pero ang salatul Jumaa mo sira. So ano ang gagawin para wag masira ang salatul Jumaa at mai-record mo ang khutbah ni imam para may pang-share mo? Magdala ka ng camera stand. Itayo mo ang cellphone or camera sa camera stand. Isintro mo ng maayos saan tatayo ang imam. Isintro mo kung medium shot ba, malayo ba, or close up ba. Isintro mong mabuti saan siya tatayo. Then, kapag tatayo ng imam at magkukutba, i-on mo ang kamera. At huwag mo nang hawakan muli hanggat hindi natapos ang salah. Yan. Nakapagdakwa ka na ipang-share mo yung khutbah ni imam, may reward ka, hindi pa nasira ang iyong salah. Tandaan ninyo yan, mabuti. Kaya, kung ganito lang na lecture, walang problema. Kamerahan mo ng kamerahan yung nagle-lecture. I-share mo. O kaya i-record mo yung ganito mga lecture para mayroon kang gantimpala ipang-share mo rin. Pero hindi mo na kailangan i-record eh. Nandiyan na sa YouTube. Puntaan mo lang yung channel natin. Oo. I-type mo lang yung Islamic Information Services. Kung hindi mo matandaan, i-type mo na lang Salim Gimba. Tapos, i-type mo yung episode 92 or 93 or 94. Madali lang hanapin. 10 ang ating YouTube channel. 10, mga sister. Ang dami ng channel natin. Dati-rati, isa lang ang pinaglilecture natin na radio station. DWS lang. Ngayon, nung maimbento ang YouTube, 10 na channel. Lahat po yan live. Pwede niyo mapanood, mapakinggan. Kung gusto mo na mapakinggan ang inyong abang lingkod, gusto mo pakinig lang, walang panood, i-type mo lang, Gimba Sermon. So, lahat yun khutbah. Kung gusto mo naman na mapanood mo ang inyong abang lingkod, kahit ugod-ugod, i-type mo lang, Salim Gimba, Elizalde Broadcasting. O kaya, Salim Gimba, DWS. O kaya, Salim Gimba, DWBL. Ngayon, kung gusto mo ng Maranao na lecture, i-type mo lang sa YouTube, Salim Gimba Maranao Edition. O puro Maranao dito, mapakikinggan. Kung hindi ka marunong Managalog, hindi Maranao. At itong lecture na ito, Maranao rin din natin ito. At i-Englishin pa natin. Pag hindi ka marunong Managalog, Maranao. Pag hindi ka marunong mag-Maranao Managalog, English. Wala ka na may dahilan pa. Na hindi mo mapakinggan yung ganito klase mga mensahe. Kung gusto mo naman English, i-type mo lang sa YouTube, Salim Gimba English Edition. Kung gusto mo yung madali matandaan, Gimba TV, Gimba Channel, lahat po yan nasa YouTube. 10 na YouTube natin, channel. Mayroon pa isa, Islam ang Solusyon by Salim Gimba. 10 na YouTube channel. Pwede kayong makinig, libre. Pwede kayo manood, libre, walang bayad. Okay. Sana tayo? Number 8. Ito na ang number 8. Medyo masaklap ito.
Ano yung number 8? Inilalakad na sadaqah box habang ang imam ay nagkukhutbah. Maraming mga masajid sa Metro Manila, buong Pilipinas, at iba't ibang panig ng mundo na inilalakad nila ang sadaqah box. Dahil, unang dahilan, hindi alam ng mga namamahala sa masjid na ito pala ay haram. Iisa-isahin ko sa inyo ang mga hukom ng pinakamalalaking ulama para malaman ninyo. Tulad ng sinabi ko, hindi lang kayo makikinig ng lecture na ito, kundi buong mundo. Kasi recorded, i-upload sa YouTube. Kaya pati na mga may masjid na naglalakad ng sadaqah box, makinig kayo mabuti. Bato-bato sa langit, huwag magagalit. Pasalamat kahit mayroong ganito na malasakit na nagle-lecture. Wala kayong marinig na ganitong lecture. Ayaw nila ito i-khutbah. Bakit ayaw nila i-khutbah? Kasi baka maban. Ibaban ka ng muski na yan pag ikinutba mo yan. Ha? Ang inyong abang lingkod, ilang beses nang maban sa mga malalaking masjid. Pero bakit ko hihintuan? Kailangan ng tao. Marinig? Okay. Dumaan sa harapan mo ang sadaqah box at nagbigay ka. Pati na ikaw na nagbigay, wala ka na ring sambayang. Yes. Dinukot mo yung pitaka mo. One move. Binuklat mo yung pitaka mo. 2 moves. Kinuha mo sa pitaka mo yung pera. 3 moves. Inilagay mo ang pera sa sadaqah box. 4 moves. Tiniklop mo yung pitaka mo. 5 moves. Ibinalik mo sa bulsa mo yung pitaka mo. 6 moves. Ano ang sabi ng hadith sa 6 moves? Waman massal hasa fakad laga. Sino man ang humawak-hawak, humipo-hipo sa isang bato, pinawalang saysay ang kanyang sambayang. Authentic na hadith, Sahih Muslim, hadith number 85. Nung unang panahon, ang mga sahig ng mga masjid ay hindi katulad ngayon na tiles. Noon ay mga bato, mga pebbles. So hinahawak-hawakan ng mga sahaba yung bato habang nagkukutba ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya lumabas yung kanyang salita. Waman massal hasa fakad laga. Sino man ang humawak-hawak o humipo-hipo sa isang bato, pinawalang saysay ang kanyang sambayang. So ganun din yung humawak-hawak ka ng text, cellphone. Magsilpi-silpi ka. Ganun din yun. Magkami-kamera ka. Ganun din yun. Pareho. Pareho ang kahulugan. At ganoon din inilalakad ng sadaqah box. Ngayon, di na natin yung sadaqah box. Dahil alam ninyo, kailangan talaga ito na malaman ng mga Muslim. Sino ang mananagot kapag ang jamaah nasira ang kanilang salatul jum'ah dahil nagsipagbigay ng sadaqah? Hindi masama magbigay ng sadaqah. Abay, ang sadaqah pampahaba ng buhay, sabi ng hadis. Pampahaba ng buhay. Gamot sa karamdaman. Pangtaboy ng mga kalamidad. Pambura ng kasalanan. Pangparami ng kayamanan. Ang dami-dami ng nabanggit sa hadis na benepisyo ng sadaqah. Pero ilagay mo sa oras. Sa tama. Pwedeng ang gawin ng mga masajid ay ganito. Pagpasok ng tao sa masjid, salubungin ng sobre. Yung mga taga-salubong ng sobre, salubungin ng jamaah ng sobre. Then kapag tumayo ng imam para mag-khutbah,
hintuan ng pagbibigay ng sobre. Umupo na. Then paglabasan, yung mga sobre, lagyan ng laman ng mga nagsasadaka. Diyan hindi masisira yung prayer ng jamaah. Na ang mananagot ay ang mga imam ng masjid. Silang may kaalaman. Alam nila, ngunit hindi nila kinakausap ang mga admin. Kausapin yung mga admin ng mahinahon. Halimbawa, nangyari sa inyong abang lingkod, minsan. Maraming beses na ako naban. Oo. At isang beses, sa Indonesian Embassy, ako ang pinakamatagal na imam ng Indonesian Embassy. 26 years. Mula 1998 hanggang 2024. 26 years. Noong magka-COVID, walang khutbah, lahat ng masjid. Pagkatapos ng COVID, mayroong bagong admin sa Indonesia Embassy. Ang bagong admin, walang alam. So, ibinalik yung Sadaka Box. Yung Sadaka Box, nung first time ako mag-khutbah sa Indonesian Embassy, sinita ko. So, hinintuan nila. Pero noong magka-COVID, yung bagong admin, ibinalik. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung admin, tsaka yung mga staff niya, ng private, para hindi ma-insulto yung tao, para huwag mapahiya. Sabi ko, admin, yung Sadaka Box na inilalakad, iba pa naman ang Sadaka Box doon. Hindi nilalakad ang tao, kundi pasa-pasa. Pagdating sa harap mo, ipapasa mo sa kabila, ipapasa naman, pasa-pasa, ganoon. Yun ang Sadaka Box sa Indonesian Embassy. Sabi ko sa admin, ito ay haram. Hinatulan ng pinakamalaking ulama sa mundo, haram ito. Masisira ang sambayan ng jamaah. Sagot niya sa akin, sa Indonesia, ginagawa namin to. Sabi ko sa kanya, pagdating sa ibadah, hindi pwede na ang dalil mo ay Indonesia, Malaysia, Qatar, Saudi, kung anumang bansa. Hindi. Ang dalil natin, Quran at Hadith. Binasa ko yung Hadith. Binasa ko. Pagkatapos, na may schedule ulit ako, nandun pa rin yung Sadaka Box. So, kinutba ko na. Harap-harapan ng mga diplomats, mga ambasador. Kasi, alam mo naman ang embassy, mga diplomats. Pagkatapos, hindi pa rin sila tumigil. Inilakad pa rin Sadaka Box. Kinutba ko na ng mas mabangis. Alam na niyo pag magkutba ako. Bombastic. Rapid fire. Hindi katulad ng lecture, katulad nito na ang lecture ko very friendly. Pangiti-ngiti. Iba po sa khutbah. Kung makita niyo ang khutbah. Kasi hindi niyo makikita. Mga women kayo yun. Lahat ng women may tabing eh. Kung makita niyo ang aming khutbah. Allahu Akbar. Subhanallah. Doon sa upuan mo, pag tinatamaan ka, umiinit yung upuan mo. Kasi yun ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag siya ay nagbabawal ng masama, sumisigaw, malakas ang boses, namumula ang mukha. Pero kapag ang kipaksa naman ay paraiso, maputi ang mukha, kaaya-aya. Okay, balikan natin. At ikinutba ko na ng buong mangis. Nandoon sila lahat, mga ambasador, diplomat. Ang ginawa ng embassy, sa halip na hintuan nila yung mungkar, na paglalakad ng Sadaka Box, ang pinahinto nila magkhutbah, ang imam na the oldest, the longest running imam, 26 years akong imam na Indonesian Embassy. Ako ang kanilang pinahinto magkhutbah. Sino ang may kasalanan? Kapag nangyari, nabinan mo ang imam, sa halip na hintuan mo yung haram, yung mungkar. Sino ang mananagot? Yung jamaah na dapat sana makakaigib ng kaalaman tuloy-tuloy.
naputol ang kanilang pagkakataon para makaigib ng kaalaman dahil binan mo yung imam, ikaw na admin, ikaw ang mananagot. Ngayon, basahin ko sa inyo isa-isa ang hukom ng mga ulama para malaman ninyo gaano kabigat ang kanilang hukom. Hindi lang isang scholar ang nagbigay ng fatwa. Ito, isa-isahin ko sa inyo. Number 1, Imam An-Nawawi. Ang kanyang hukom, haram na ilakad ang sadaka box habang ang imam ay nagkukhutba na Biyernes. Number 2, Sheikh Salih Al-Fawzan, Fatawa Islamiyah, Saudi Arabia. Ganun din ang kanyang hukom, bawal ilakad ang sadaka box. Number 3, source Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Volume 1, Ruling 176. Ganon din ang fatwa. Ganon din ang hukom. Number 4, Shaykh Ibn Jibril, nawa kahabagan ng Allah. Ganon din ang hukom. Itong minabanggit ko sa inyo ay pinakamalalaking ulama ito. Bakit ko ito paulit-ulit ikinukutba kung saan sa masjid? Dahil may malasakit ako eh. At hindi ako natatakot maban. Alam ko na matapos ako magkutba sa isang masjid, minsan, last goodbye na yun. Goodbye na yun. Dahil hindi ka na paulitin. Dahil natamaan mo yung kanilang, halimbawa, nagkukutba ako ng ganyan. Tapos dumaan sa harapan ko yung sadaka box. Talagang ituturo ko yan. Yang sadaka box na yan, hintuan na yan. Ituturo ko mismo. Bakit ang ibang mga imam dumaan sa harapan nila at nakita nila na na-invalid ang sala ng jamaah ay bulag, pipi at bingi, lahat nakatahimik, lahat sarado ang bibig. Bakit ayaw nila magsalita? Kaya nga ba paulit-ulit itong ikinukutba ko sa mga masjid dahil walang nakakaalam, hindi alam ng mga tao dahil walang nagpapaalam. Walang nagkukutba. Dahil nga sa ibaban ka ng masjid. Ano ngayon kung iban ka ng masjid? Huh? Bakit? Sila lang ba masjid? Ang dami-dami ng masjid na pwede ka mapagkutbahan. Subhanallah. Number 5, Sheikh Bembas. Tinanong si Bembas, pwede ba na ilakad ang sadaka box na gagamitin ng pera pantayo ng masjid, pantayo ng madrasa? Sabi ni Bembas, nawa kahabagan ng Allah, yumaong Grand Mufti ng Saudi Arabia. Sabi niya, kahit na pantayo pa ng masjid, pantayo pa ng madrasa, haram na ilakad ang sadaka box habang nagkukutbang imam. So kung ang dahilan para ilakad ang sadaka box ay pangbayad sa ilaw, kuryente, pambayad sa tubig, pang-upa ng building, halimbawa umuupa sa building, ito nga pang tayo ng masjid hindi pinayagan, pang tayo ng madrasa hindi pinayagan, yun pa kaya pambayad sa kuryente? Hanapan ng paraan na makapag-kolekta ang masjid ng sadaka nang hindi sa oras na ang imam nagkukutba. Halimbawa, isa pa, mayroong lamesa sa gate o kaya sa pintuan ng masjid para ang mga tao magbigay ng pera sa lamesa. Kapag nagkukutba na ang imam at ikaw na bantay sa lamesa, kinakama-kamada mo yung pera, wala ka ng sambayang. Yung hinawak-hawakan mo lang yung bato eh. Sabi ng hadith eh, waman massal hasa faqad laga, humipo-hipo sa bato eh. Ito, kinakama-kamada mo yung pera eh. Dapat, once na tumayo ng imam para magkhutbah, hintuan na ang pagkamada ng pera.
So, hanapan ang paraan ng masjid na makakolekta ng sadaka na hindi masisira ang sambayan ng jamaah, dahil kahit na 1,000,000 pa ang makolekta mo na pera, isang sambayang lang ng isa sa jamaah ang masira, saan ka kukuha ng pambayad? Na may-ari ng masjid, nagpapatakbo ng masjid, mga imam ng masjid, na mga bulag pipi at bingi, mga ayaw magsalita, ayaw mga kumibo. Allahu Akbar. Number 6, Hadith Abu Daud, Hadith number 347. Ganun din ang kanyang hukum, haram mangolekta ng sadaka habang nagkukutbang imam. Number 7, Asyar Al-Mumti, Volume 5, Ruling number 110. Ini isa-isa ko sa inyo ang mga sources, pati na kumpletong referensya. Pwede mo itong i-double check. Kasi nga, ang audience natin ay worldwide. So, pwedeng may nakikinig somewhere kapag ini-upload natin to. Pwede mong i-double check. Number 8, Sahih Muslim, Hadith number 875. Ganon din ang ruling. Ganon din ang sinabi. Bawal ilakad ang sadaka box. At ikaw na naglalakad ng sadaka box, ikaw na tagalakad, wala ka na rin sambayan. So bawat biyernes, inilalakad mo ang sadaka box, wala ka ng sambayang. Allahu Akbar. Napakamahalaga ang Friday prayer. Subhanallah. Number 9, Sahih Muslim, Volume 6, Hadith number 147. Ganon din ang ruling. Number 10, Shaykh Al-Albani. Alam no, pinakamalalaking ulama itong binabanggit ko sa inyo. Shaykh Al-Albani sa kanyang Sahih At-Targhib, Hadith number 721. Ganon din ang ruling. Ngayon, pumunta tayo ng Egypt. Shaykh Atiyah Sakr, pinuno ng Fatwa Committee ng Al-Azhar University. Ang ruling, ganoon din, bawal ilakad ang sadaka box habang nagkukutbang imam. Number 12, Imam Abu Hanifa, Imam Ash-Shafi'i, at marami pa. Nawa kahabagan sila ng Allah. Lahat po nagkakaisa na bawal ilakad ang sadaka box. Pag dumaan sa harapan mo ang sadaka box, ipikit mo lang ang mata mo. Huwag ka magbigay. Pagkatapos ng prayer, saka ka magsadaka. Hanapin mo yung sadaka box, magsadaka ka. Pag dumaan sa yung sadaka box, pumikit ka. Paano kung ang dumaan sa yung box mismo, katulad ng Indonesian Embassy? Alam mo, hinintuan na nila ngayon. At pinababalik na nila ang inyong abang lingkod. Pero hindi na po ako bumalik. Tama na yung 26 years. Oo, 26 years. Pinababalik nila ako, pero sabi ko, tama na yung 26 years na iserbisyo ko sa inyo. Mantakin mo, ikaw na nagserbisyo ng 26 years, sa halip na hintuan nila yung mungkar, ikaw ang pinahinto. Ha? Mangmang talaga mga admin, kasi bagong admin yun eh. Mangmang talaga. Ignorante. Okay. Bakit haram? Dahil siraan na po ang sambayan ng jamaah. Allahu Akbar. Saan ka kukuha ng pambayad? Sinong mananagot? Number 1 na mananagot ay ang mga imam ng masjid na yan, na mga may kaalaman na ayaw nila pagsabihan ang admin. Pangalawa na may kasalanan, admin mismo. Kung bakit ayaw nilang hintuan. Sabi ko nga, madali ang paraan, mamigay kayo ng sobri. Isalubong ninyo sa mga tao ang sobri habang pumapasok. Pero kapag tumayo ng imam para magkhutbah, ikaw na namimigay ng sobri, umupo ka na rin. Huwag ka nang mamigay pa ng sobre. Sira na ang iyong prayer. Pahalagahan ninyong mabuti ang inyong sambayang. At ito pa ang masaklap.
ulitin natin yung sinabi natin kanina. Mayroong iba na sinasadya talaga. Malalaki or mababae. Mayroon pati na babae. Napapasok lang kapag mag-iikamat na. Chismis mo na sa labas. Marites mo na sa labas. Kapag mag-iikamat na sa kapapasok, Allahu Akbar, sinadya mo. Wala ka ng prayer. Sira na ang prayer mo. Allahu Akbar. Friday prayer yan. Pinakaulo ng buong linggo ang Friday. At ang isang Friday mo, bubura sa lahat ng kasalanan mo mula Biyernes hanggang sumunod na Biyernes. Pagkatapos, siyang mabubura. Allahu Akbar, subhanallah. Kaya, ito ating khutbah, este ating lecture, nawa magbigay ito sa inyo ng linaw. Mas maganda kasi ang lecture dahil mahaba, katulad ngayon. Hindi pressured yung nagkukutba. Kapag kutba kasi pressured ka, yung time limit, hinahabol mo yung oras. Huwag kang lumagpas ng 25 minutes. Sumubra. So dito sa lecture, mahabang oras. Tandaan niyo parati, yung binasa natin na aya kanina, binasa natin na verse kanina, kung gaano ka-importante, gaano kahalaga ang Friday prayer. Pero, huwag naman ang gawin mo, Friday ka lang nagpe-prayer. Ha? Ibang usapan yan. Kung Friday ka lang nagpe-prayer, wala rin kwenta. Walang kwentang prayer mo. Useless. Dahil, pagkatapos ng Friday, nawala ka na namang sala, ay burado na naman yung Friday na naipon mo. Ano mang naipon mo na gantimpala sa Friday, burado rin. Kasi, pag hindi ka nagsambayang, isa lang na sambayang, isa lang. Salatul Asr, na sinadya mo, na wala kang valid reason, hindi mo itinayo. Lahat ng nagawa mong kabutihan sa buong buhay mo, burado. Katumbas ng buong pamilya mo, pumanaw. Katumbas ng lahat ng kayamanan mo, pumanaw. Isa lang na sambayang, Salatul Asr. Sinadya mo, hindi mo itinayo. Kung Friday ka lang nagsasala, adi lalo na, walang kwenta. Ha? Walang kwenta. Walang saysay. So, kailangan mga sister, pakaingatan nating mabuti yung ating mga sambayang, lalong-lalo na ang Friday prayer, itong 8 na binanggit natin na mga nakakasira ng Friday prayers ay sana wag na ninyo gagawin pa. Sino man ang gumagawa nito, wag na kayong magbulungan. Wag na kayong magsilpi-silpi. Wag na kayong magsalam-salam habang nagkukutba ang imam. Wag na kayong magkwentuhan. Wag ninyong gawin yung mga alam ninyo na ikasisira ng sambayang kapag ang kaharap ninyo ay nagbubulungan, nagkukwentuhan. Wag ninyong sitahin. Paano yun, brother? Nasa masjid ka, nakikita mo yung bulag, malalaglag sa bangin. Makikita mo yung bata, mahuhulog sa bintana. Ano gagawin mo? Yan ang exception to the rules. Exception. Sisigaw ka, yung bata malalaglag. Natural, ano? O kaya yung bulag, oops, lumigo ka, brother, o kaya sister, dito ka, akain mo. Yan ang mga exception to the rules. Life and death situation. Pero kung hindi naman necessity, halimbawa, brother, di kung ganun hindi pwedeng gumalaw habang nakaupo, ay namamanhid ng pako, ay necessity yun eh. Oo, pag hindi mo iginalaw yung paa mo, namamanhid yung kaliwa, kailangan igalaw mo yung kanan, igalaw mo yung kaliwa minsan. Necessity yan, hindi yan kasama. Kasi yung paggalaw mo, pagbigay mo ng sadaka, pagkwentuhan mo, pagbulungan ninyo, yan ay hindi by necessity, yan ay by choice. Pinili mo, sinadya mo. Pero kung necessity, halimbawa, sumakit yung balakang mo, so kailangan baguhin mo yung position mo, pwede yun. Alangan naman na hindi ka kikilos. O, hindi mo bago. Necessity yan. Anumang necessity, pwede. Pero yung kunin mo yung cellphone mo,
selfie-selfie ka, hindi yan necessity. Brother, tumatawag sila sa bahay, importante. Kasi yung cellphone mo, hindi mo ini-off. I-off mo yung cellphone mo para hindi ka matawagan, hindi ka matextan sa oras ng khutbah, ng Friday. Sana ito po ay nagbigay sa atin ng aral. Paano yan, brother? Sira na pala lahat ng Friday prayers namin noon. Hindi ninyo alam, pwedeng patawarin ng Allah at hingiin ninyo ng patawad rin. Kasi hindi mo alam Hindi nyo alam. Ngayong alam na ninyo at gawin mo pa, ibang usapan na yun. So, nung hindi pa ninyo alam, pwedeng patawarin ng Allah dahil hindi ninyo alam, nagmamarites kayo, subhanallah. Ngayon na alam na ninyo. At bihira lang po talaga ang nakakaalam nito dahil hindi talaga ito kinukutbah. Hindi ito nile-lecture. Subhanallah. Paano malalaman ng mga tao? Paano nila malalaman? Kasi brother, baka maban ako. Sige na. Kahit naiban ka, ang mahalaga, hindi ka ibinaban ng Allah. So hanggang dito na lamang po.